Okay, so discuss natin yung problem sa book ni Bessaville involving head loss in the orifice. Okay, so a sharp-edged orifice, 75 millimeters in diameter, and lies in a horizontal plane. Yan yung plane na yan. The jet being directed upward. Ayan, it rises, if the jet rises to a height of 8 meters. So, ito, obviously, ano na yan, real na yan. Kasi kung hindi mo kinonsider yung head loss, or kumbaga neglected yung head loss, aabot pa siya dito. Di ba? By law of conservation of energy. So, dapat hanggang dyan lang. Parang yung bola, pag nag-bounce ka, dinrop mo yung bola, di niya na maabot yung height ng original dahil sa head loss na rin nun. May energy loss na nun. Ganun lang. So, ito, ibig sabihin, yung makuha mong velocity dyan, naka-actual na. Considered na head loss eh. Ganun lang yan. And coefficient of velocity is 0.98. So determine the velocity of the jet headless in the orifice, the head under which the orifice is discharging, neglecting air resistance. Sige. So first, the velocity of the jet. So ayun, may hint na anong gagamitin mo. Energy equation lang yan. Energy 1 to 2. Although pwede ka naman dito, pero kasi unknown pa to eh. So di ka makadirect. Pwede naman yung pangalanan natin may point 0 ka dito, so 0 to 1. Kaso, unknown kasi to. Unknown din velocity nito. So, dalawang unknown sa isang equation. Hindi mo masasolve yun. Pero kapag dito ka nag-start, 1 to 2, o given na to, okay, di maganda. No? So, energy 1, walang head loss. I mean, considered na yung head loss. Energy to 2. Okay, so energy 1 ay V1 squared over 2G plus, Bernoulli energy equation lang. P1 over gamma plus Z2 equals V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2. O, sa V1, velocity 1, ito yun, ito pala yun, yung baba. So, ayun yung may value tayo. Sa P1, pressure at 1, exposed na siya. Okay, so 0 na yan. Pressure doon. O 0 na rin yung pressure head. Sa elevation, assume natin dyan yung datum. So 0 na rin siya. Velocity at 2. So ito 'di ba pag sa dynamics, pag na-reach yung maximum height, magzi-zero yung velocity doon and then bababa na siya. Boom. So, maximum height at maximum height, zero yung velocity. So wala rin to. So, pressure at 2, wala, exposed din yan. So, zero din yung gauge nun. So, natira ay si Z2. Ano yun? Height na to. Galing sa datum. Ayan, 8 meters. Basically, ayan yung H. Ayan na yung H natin. Okay? So, simplifying, V1 squared over 2G is simply H. So, solve natin si V1 squared. O, V1 na lang. V1 na. So, 2G. Para makuha mo yung 2GH, tapos get mo yung square root ng 2GH. O, that is already actual na dahil sa yung na-reach na height ay 8 meters na lang. Hindi na yung buo na H. So, yan. Pinakita naman sa figure, may head loss dyan. No? The 2 times 9.81 times head H. 8. That's 12.528. Store natin sa A. 12.528. 528 meters per second. Na yan. Actual na yan. B actual na yan. Dahil nga dito. Okay, so we're done with that. Then head loss at of the orifice. So binigay naman figure. Di naman kasi kailangan talaga may naka-attach na figure dyan. Sa ano kasi sa book, parang nasa solution na part na yung figure. Di mo papalabas yan. Kailangan mo nang makita figure unless familiar ka na sa problem, di ba? So for the head loss, so ito, algebra, geometry lang, di ba? Atong distance na to h. Oh, yan h minus hl is h. So, ganun. Or basically, head loss is just yung initial head minus mo sa final head. So, ganun lang.
head loss is equal to initial head minus final head. So, ang gagawin natin dito sa mga head, express natin sila in terms of velocity. O, di ba? So, ayan, h v1 squared over 2g. Okay, so ang gagawin natin, alam natin naman yung head ay v1 squared over 2g lang naman yan, di ba? So, una natin makuha is ito, alam na natin to. Sulat ko na lang uli. H is v1 squared over 2g. Meron ka na value niyan. Okay? And then, alam natin na ang V1 is actual na yan, di ba? Yun yung nandito eh. So that is coefficient of velocity times theoretical velocity. And yung theoretical velocity is square root ng 2gh lang naman yun. Pero yung h na gagamitin natin ay itong head na to na. Yun ang pinagkaiba nila. Okay, so ayan. So mapapalabas natin tong h na to by what? Squaring both sides, no? Square natin both sides, square natin yan, square natin to. So mangyayari, v1 squared na tong left side. Yung right side is cv squared times square root ng 2gh naka-square. So simply 2gh na lang yan. And then para ma-solve na natin si h, that is just v1 squared over cv squared coefficient velocity squared times 2g. Ayun. So, di ba, common naman yung v1 squared. Ay, nakita mo na, v1 squared over 2g, v1 squared over 2g. O, nakita na ba yung formula na sa isang book, dinerive napakahaba. Pero dito, kasi doon, saka lang nag-assume saka lang nagbawas. Okay, saka lang binawasan. So, ito, dito na agad gamit natin. Pero galing lang din naman yun sa Bernoulli energy equation. So, mas maganda lang siya. The head loss is HI V1 squared over 2G. Oops, H pala, no? CV squared pa pala times 2G. Then minus yung head na final na V1 squared over 2G. Ayan, so pwede nating ma-factor out yung wala tayong baon na formula. Then derive lang natin. V1 squared over 2G, di ba? Ma-factor out natin yan. So, mangyayari, V1 squared over 2G times, ang matitira ay yung V1 squared over 2G, V1 squared over 2G. So, dito ay CV squared na lang. 1 over CV squared. Sa kabila ay may minus 1 ka pa. 1 over CV squared minus 1. And that's it. Wala ka. Tanggal ba lahat? Hindi naman. Ayan. So, masasolve na natin si head loss. O, V1 squared. Nakaka-store naman na yan. O, A squared over 2G times 1 over CV 0.98. CV squared minus 1. Ayan, 0.3299 or 0.33 na lang. 0.33 meters. Ayan yung head loss. Ayan na yun. So, determine the head under which the orifice is discharging, neglecting air resistance. So, ito na yun. Kasi di ba kapag wala naman talagang head loss dyan, energy loss, so abot pa siya dyan sa sa same level nito. Dahil sa may head loss nga, and considering head loss, ito na lang inabot niya hanggang 8 lang. So kapag wala rang resistance, edi ito pa rin yung aabutin niya, di ba? Hanggang maximum pa rin siya. So pag-add mo lang, H plus HL. So that is simply yung H. Di ba ito na yun? Edi direct sub. Makuha mo na rin pala siya. Pwede mo pala siya makuha una pa lang. And that is just V1 squared over 2G. Times mo lang pala sa times mo lang pala sa square root ng sa square ng coefficient ng velocity. Ayan, 8.33 meters.
Ayan na yung pangatlo. So, ito yung first, ito yung second, head loss. Ito yung pangatlo. Although, pwede mo rin namang mapalabas yung ano, ito, H, head loss equals initial minus final head, di ba? So, ang initial head ay simply head loss plus yung final head. Pwede rin yun. Ito yung head loss natin, di ba? 0.33. Ay, nawala na tuloy. A. Ito yung head loss natin, di ba? Add mo lang yung H plus 8. Kinalagay pa talaga. 8.3299 pa rin. So, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.